Ihiram tayo ngayon ng isang video from after school and ikukwento natin ang kwento ni Juana. This is Pinoy Extreme and let's do kwentuhan. This is Pinoy Extreme. Bakit sobrang hirap para sa akin ang sumaya? Sabi ni Juana. Yung ibang tao nagagawa ito, bakit hindi ko magawa? Hindi ko gusto yung trabaho ko and yung pamilya ko and wala akong makitang pag-ibig. Ako ba yung dahilan? Sabi nung reflection niya, oo, marami kang pwedeng gawin na hindi mo ginagawa, kaya hindi ka nagbabago. So yung reflection na kumakausap sa kanya is kamukha niya, pero sobrang harsh niya sa kanya. Hindi yun yung gusto niyang marinig. Pero sumagot ito na hindi mo ko naiintindihan. Hindi ko kasalanan ito. Hindi madali para sa akin ito. Parati akong nahihirapan and yung pinakamahirap yung bumabagsak sa akin. Sabi nung reflection niya, hindi importante yan. Lahat naman nahihirapan. Pero kailangan mong gawan ng paraan ito. Pero may isang reflection na lumabas. Sinabi, tama ka. Naiintindihan kita and biglang gumaan ang loob ni Juana doon sa isang reflection na kamukha niya. Pero may parang iba dito. Ang sabi niya, walang ibang nakakaintindi sa'yo. Maganda ka, magaling ka, gwapo ka, hindi mo kasalanan and wag mong sisihin yung sarili mo. Huwag mong hayaan yung ibang sisihin ka at huwag mong paniwalaang hindi ka perpekto at huwag kang magbago. Nung mga panahong in love na si Juana doon sa pangalawang reflection niya, hindi nagtagal, binasag siya nung unang reflection niya. Huwag kang maniwala dyan, sabi nung naunang reflection niya. Alam mong hindi totoo yang mga sinasabi niyan sa'yo. Ang only path sa happiness tumingin ka sa sarili mo at alamin mo kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin para bumuti yung sitwasyon mo. Sabi nung pangalawang reflection, halika, sumama ka, may ipapakita ako sa'yo. Merong mundo na kung saan yung mga tao nangangailangan ng boses kagaya mo. Isang mundo na kung saan wala silang kasalanan, ang iba lang ang kailangan magbago. Kailangan ka naming i-represent kami. And marami tayong magandang magagawa sa mundo ng sama-sama tayong nakikipaglaban sa mga taong dapat magbago. Nagliwanag ngayon yung paligid niya at nakita niya yung purpose niya. Bakit ko kailangan magbago? Gayong may mga grupo naman palang tatanggap sa akin para kami ang manguna sa pagbabago. At sabi ng boss ni Juana, kailangan mo magbago or else matatanggal ka sa trabaho. Kasi yung ginagawa mo is not good enough para sa standards ng kumpanya. At lumabas yung unang reflection niya and sinabi ko naman sa'yo, hindi ka nagtatrabaho ng maigi and ngayon, ito na yung pwedeng kahinatnan. Huwag kang makikinig sa kanya. Yung boss mo may kasalanan. Isa siyang ganid, isa siyang sakim, isa siyang kapitalista. Pero dahil kinakampihan ng pangalawang ilusyon niya, si Juana, doon nagpunta yung damdamin niya. Who cares about this job? May mga mas malalaking bagay akong pwedeng itulong. May mas malalaking bagay akong pwedeng baguhin. At naging safe haven na nito yung mga grupong lumalaban para sa pagbabago na hindi naman nila gustong magbago. Ngayon, habang nasa date si Juana, nakwento niya doon sa kadate niya na, nag-resign ako kasi sa trabaho kasi sinugod ko yung boss ko at sinabi kong napaka-stupido mo. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. And alam mo ba,
Hindi rin naman importante sa akin yung trabaho na yan kasi marami pang mas importante na bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Katulad ng global warming, injustice, yung maging tama pala kami. And buong gabi, nilecturan ni Juana yung kadate niya. Lumabas yung unang reflection at tinanong niya, kamusta yung date? May chance ba para magkaroon ng sunod? Wala. Sabi ni Juana. Well, siguro kasi hindi mo dapat siya nilecturan buong gabi. Hindi mo dapat pinagmamalaki yung mga bagay na hindi mo na dapat ginawa. Hindi maniwala si Juana dahil nga, sabi nung pangalawang reflection niya, hindi. Ini-educate mo lang siya. And, duty mo yung i-educate yung mga kagayang tao na hindi nakakaintindi sa sitwasyon mo. Ano naman ngayon kung hindi ka niya gusto dahil doon? May mga taong gugusto sa'yo dito. Halika, naiintindihan ka namin. Ito ang purpose mo sa buhay. Sumama ka sa amin. At nagpatuloy sila sa kalsada para sumigaw ng pagbabago. Pagbabago ngayon, makibaka, wag magbaboy. At nag-decide na ang mga magulang ni Juana para kausapin ito sa kung ano yung inuugali niya. Anak, worried lang kami sa'yo. Parati mo na kaming nilelekturan tungkol kay Karl Marx, tungkol sa injustice, tungkol sa social media, tungkol sa kung sino yung tama. And it has to stop. Paano nyo nasasabi sa akin yan? Sabi ni Juana. Hindi nyo ba alam kung gaano kasakit yung nararamdaman ko ngayon? Nagugunaw na yung mundo ko and ang iniisip nyo lang ni mama at papa, mga sarili nyo. Hindi ko kayo nilelekturan. I'm trying to educate you. Dapat nagte-thank you kayo ngayon sa akin. Yung ugali mo, sinasaktan mo na yung mga magulang mo. Just because naghihirap ka ngayon, hindi ibig sabihin mamaltratuhin mo na yung ibang tao. Bakit ba kinukuha mo yung side nila? Bakit ba parati kang kontra sa akin? Dahil mali ka, sabi nung reflection niya. No, I'm not, sabi ni Juana. Wala kang pera, hindi ka masaya, and kahit yung relationship mo sa magulang mo, hindi maganda. And worse, you keep on blaming everyone else, and you refuse to look at the truth na ikaw ang problema. Shut up! You are trying to destroy me. Hindi totoo yan. Leave me alone. And nakatitig pa rin ng malupit yung reflection niya sa kanya. Ngayon, hindi mo na kailangan magbago. You are perfect as it is, sabi nung pangalawang reflection. Sila ang may problema. Sila ang dapat magbago. Napakagaling mo, perpekto ka. Huwag mong hayaang baguhin ka nila. Bakit ba hindi nila ako magets? Bakit ba tinatrap nila ako sa isang box? Bakit ba ayaw nilang makinig sa akin? Nakakasawa na magpaliwanag, sabi ni Juana. Tama ka, sabi nung pangalawang reflection, na napakalaki ng ngiti doon sa iniisip ni Juana. Tama, hindi ko dapat binabago yung sarili ko para mag-fit doon sa gusto nila, para doon sa nakikita nilang tama. Kasi hindi nga nila ako naiintindihan. Tama ka, sabi nung pangalawang reflection. Yung mundo ang may kailangan sa'yo. Hindi ka kailangan ng pamilya mo. Kailangan nila ng boses mo. Sumali ulit si Juana sa mga taong gustong baguhin ang mundo, pero hindi yung mga sarili nila. Anong gusto natin? Pagbabago! Kailan natin gusto magbago? Never! Kasabay ng paghina ng mga boses sa kalsada at kasabay ng mga tao sa pag-uwi sa tunay nilang bahay ay ang pangamba at takot ni Juana na nawawala na ako ng pera. Hindi totoo yan, sabi nung reflection niya. Hindi ako mahal ng pamilya ko. Hindi kanila naiintindihan. Miserable ako. Perpekto ka. Napakaganda mo. Walang pagkakamali sa'yo. Stop it, sabi ni Juana.
Hindi ito yung tunay na nangyayari. At sa sobrang galit niya, binasag niya yung pangalawang salamin. At kasabay ng pagkabasag ng salamin ay ang paglitaw ng unang salamin niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung anong meron ako. At pwede bang pakitulungan ako kung anong dapat kong gawin? Marami. Sabi nung tunay na sarili niya. Sabihin mo sa akin kung ano yung kailangan kong gawin. Marami. Sabi nung unang refleksyon niya. Ready ka na bang marinig yung katotohanan? Ready mo na bang harapin kung sino ka talaga? What if hindi ko kayang magbago? Wala akong ibang sisisihin kundi sarili ko. Pag nag-fail ulit ako, nakakatakot yun. Okay lang yan, sabi ng reflection niya. At least nag-try tayo. At yun ang pinaka-importante. Kasi kada magta-try tayo, malalaman natin yung resulta, yung katotohanan, at makikita natin yung tunay na purpose natin sa buhay natin. At ang pinaka-importante, ginawa natin ito. At ito po ang kwento ni Juana Potter and the Chamber of Recruitment. This is Pinoy Extreme. Have a good day.